Hello everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel. So, flex ko lang itong aking tindahan. Wala nang laman na paninda. Ayan ang lagayan ko ng mga chichirya. Halos wala nang laman. Pati ang itlog at bigas, wala na ring laman. Ang tanong, nalugi ba ang tindahan ni Tita Ems? O may balak lang magsara kaya naubusan na ng laman ang tindahan? So ayun nga po guys ang tatalakayin natin ngayon. Sa video ko na ito, bakit walang laman yung tindahan ko? So, ayun nga po guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, papindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share na rin. Salamat po. So, ayun nga po guys, itong aking tindahan ngayon, walang laman. Kakalungkot na makita yung tindahan mo na walang laman. Pero, hindi ko naman din masasabing nalugi dahil ang bala ko talaga noon ay sarado na lang yung tindahan. Kasi palagi akong wala. May mga personal kasi akong mga ginagawa. So, walang mag-aasikaso ng tindahan. Meron akong isang vlog na ang title niya, Bakit nga ba nalulugi ang tindahan? Nalulugi ang tindahan katulad nito pag wala kang tagabantay, pag umaalis ka, walang magbabantay, walang mag-aasikaso sa tindahan mo. Yan. Isa yan sa mga dahilan ah, kung bakit nalulugi ang tindahan. Pero sa sitwasyon ko talaga, hindi naman ako nalugi. Binala ko lang kasi talaga na magsara na. Binala ko talaga na hindi na magtinda. Wala na akong balak na mamili pa. Pero, nito lang, kahapon lang, umupo nga ako dito. Nakita ko yung tindahan na nakakalungkot pala na makita mo yung tindahan mo na walang laman. Kaya binidyohan ko nga at para makita na walang laman yung tindahan. Nakakalungkot pala. Tsaka ang isa pa kasi, mas maganda rin yung may tindahan ka, gawa ng, mas maganda yung may tindahan ka, gawa nga ng, mas na-exercise ako dito sa tindahan. Sa katulad kong may edad na, mas maganda yung may tindahan para mas ma-exercise ka. Andyan yung pagkalinis mo ng tindahan, mamimili ka, may tatayo ka, kahit isang sigarilyo lang yan, tatayo ka pa rin. Sige ang tayo, mas na-exercise yung katawan mo. Unlike na pag sa bahay ka, after mo kumain, pagising ka lang sa umaga, magbe-breakfast ka, linis lang ng kaunti, walis-walis, hugas ng pinagkainan mo. Tapos, yun na, uupo ka na. Diba? Parang wala exercise. Kaya mas maganda rin yung may tindahan ka. Lalo pa kung ang tindahan mo ay hindi ka naman umuupa at isa pa, malapit ka sa kalsada. Oh, yun ang bentahe kung ang tindahan mo ay mabenta rin kahit konti. Pero sa totoo lang talaga, ang tindahan ko kasi hindi na kumikita ng ganun ng na ini-expect ko kasi gawa nga ng sa kabilang kanto, sa right side, merong dali. Sa left side naman, sa kanto rin, sa dulo nitong lugar namin, kalsada, ay meron naman Robinson Grocery. So, parang diba, nahahati na yung tindahan, nahahati na yung benta ng tindahan. Isa pa, sa bawat sulok dito sa bawat iskinita ng lugar namin, may mga tindahan, hindi lang isa, dalawa. Halos magkakatabi na rin yung mga tindahan dito. So wala na. Kaya para akong nawala ng gana kung bakit hindi ko na nilalagyan ng laman yung tindahan na to. Kasi hindi na katulad ng ganun yung kinikita ko. Pero ang sa akin lang kasi, sayang lang yung pwesto dahil nandito ako nga sa tapat ng kalsada. Ang ang mga buyer ko hindi taga rito kundi dayo.
malaking bagay din kasi nung umupo nga lang ako dito na sa tindahan, tinitingnan ko yung tindahan, may lumalapit, may nagtatanong kung meron kang ganito, meron kang ganito. Wala akong maibigay. Ang kita lang, palibasa, may kaunting laman, yung kaunting-kaunti na lang, mga basic lang, katulad ng mga pansit canton, sardinas, mga dilata. Kumikita pa rin kahit papano ng mga 500. Pero, iba talaga kapag may laman yung tindahan mo. Pero yun nga lang, hindi na katulad ng dati na malakas. Kaliwat kanan ba namang grocery eh. Tapos meron pa ritong naglagay sa may malapit lang sa amin na pero ang pangit lang dun sa kanya, nangungupahan siya. Ang laki ng bayad niya sa upa niya. Ako hindi ako nangungupahan. Ako pa yung nagpapaupa. Hindi naman sa mayabang, pero sinasabi ko lang ang totoo, hindi kasi ako umuupa. Kaya kahit magkano ang benta ng tindahan, makabayad lang ako sa mga bills, okay na yun. Makakain lang ako ng gusto ko, okay na yun. Hindi naman ako nagugutom. So, yun lang. Nakakalungkot kasi ganito yung tindahan ko. Walang laman. Pero, huwag kayong mag-alala kasi lalagyan ko uli ng laman. Sa ngayon lang kasi medyo busy pa si Tita Ems dahil may mga importante pang mga nilalakad. Tsaka may organisasyon kasi ako na sinasamahan yung sa mga OFW and party list, ay OFW group. Medyo busy dahil meron kaming bilyar. Ngayon naman aatin naman kami ng OWA Day, o di ba? Saya lang. Enjoyment lang ang inaanohan natin ngayon sa edad kong to. Kasi may sister ako na kasama sa OFW, ngayon sinama na rin niya ako. O, para ako na yung sidekick niya. Mas matanda kasi sa akin yung sister ko na yun. Guys, panoorin niyo pala yung aking yung pamamasyal namin sa Okada ng sister ko. Ano lang yun, ano lang kasi yun. Panoorin nyo guys yung aking video na yun. Wala lang. Gusto ko lang na i-share. Tsaka guys, libre naman din yun. Di naman kami naggastos doon. Meron kasi kaming minute up na pinsan. Kaya guys, pakipanood nyo naman yung video ko na yun. Na Okada. Nag-stress free muna si Tita M sa Okada. Kasi free entrance, free lahat. So, pati yung aming kain free. O, diba guys? Salamat. Hanggang dito na lang ang video ko. Kung bago ka pa lang pala sa channel ko, pa-subscribe naman. Salamat! Thank you for watching.